Sa ibang balita naman, patuloy na igigiit ng Pilipinas sa mapayapang paraan ang karapatan nito sa West Philippine Sea. Ayon kay PCO Secretary Sunny Coloma, isusulong ng Pilipinas sa pagbuo ng Code of Conduct para maging batayan ng pagkilos ng lahat ng mga bansa sa nasabing teritoryo. Narito ang report ni Elena Luna. Ipagpapatuloy ng Pilipinas ang pagsulong ng karapatan sa teritoryo sa West Philippine Sea nang naaayon sa international law. Ang posisyong ito ang binigyang diin ni PCOO Secretary Sunny Coloma kasunod ng naging pahayag ng Intelligence Chief ng US Navy. Ayon sa US official, indikasyon ang ginagawang land reclamation ng China sa Mischief Reef na naghahanda silang gamitin ito para sa pagpapalawig ng puwersa ng kanilang militar. Hindi natitinag ang posisyon ng ating pamahalaan hinggil sa pangailangan na pairalin ang isang rules-based approach sa pagharap sa mga usapin sa West Philippine Sea o South China Sea. Ang ating pamahalaan ay nagharap na ng usapin sa arbitral tribunal upang ito ay pagpasyahan sa ilalim ng United Nations Convention on the Law of the Sea. Noong Martes, naghain ng diplomatic protest ang Pilipinas sa ginagawang reclamation sa Mischief Reef na tinatawag na Panganiban Reef sa Pilipinas. Ayon sa DFA, pag-aari ito ng Pilipinas dahil bahagi ito ng Exclusive Economic Zone at Continental Shelf ng bansa. Batay sa UNCLOS o United Nations Convention on the Law of the Sea, tanging Pilipinas lamang ang may karapatan na magbigay ng otorisasyon para magtayo ng anumang istruktura sa isla. Hindi natitinag ang ng ating pamahalaan hinggil sa mga dapat na maganap sa paglutas ng usapin sa South China Sea o West Philippine Sea. Ayon rin kay Secretary Coloma, iginigiit pa rin ng Pilipinas ang posisyon sa ASEAN at iba pang international forum na dapat mabuo na ang Code of Conduct para maging batayan ng pagkilos ng lahat ng mga bansa. Bukod sa Pilipinas at China, kabilang din sa umaangkin sa mga isla sa West Philippine Sea, ang Malaysia, Brunei, Vietnam at Taiwan. Para sa Telebisyon ng Bayan, Elena Luna.